Tao po, gumising na kayo dyan at magbayad na. Ang aga mo naman yata ngayon manggising, Alma. Tulog pa yung mga tao. Wala akong pakialam. Akin na yung bayad mo sa kuryente at bahay. Ha? Pero nagbigay ako sa'yo ng bayad sa kuryente. Nung nakaraang linggo lang yun, di ba? Kulang ang binayad mo. Dahil sabi ng may-ari, nagtaas na daw sila ng singil ng kuryente. Nung nakaraang linggo pa raw. Bakit parang bigla naman yatang nagtaas? Dapat sinabi mo agad sa akin. Eh anong gagawin ko? Ngayon ko lang naman nalaman. Magkano ba ang kulang? Saka pwede ba pakisabi kay Aling Perla na bigyan pa ako ng palugit para sa 2 buwan na bayarin ko sa bahay? Nako, yang ka na naman, Faustina. Puro ka na lang palugit. Ako tuloy yung napapagalitan dahil sa'yo eh. Pasensya na talaga. Wala pa kasi yung sahod ng asawa ko eh. Magbibigay na lang muna ako sa kulang ko sa kuryente. O siya, akin ang 500 mong kulang. Sa susunod magbayad ka na ng bahay ah. Maraming salamat, Alma. Mabilis na kinuha ng kolektor ang binayad sa kanya ng ginang at sinuksok niya na ito sa kanyang sariling bulsa. Lingid sa kaalaman ng mga tenant ang pandarayang ginagawa nito sa kanila. Tubong leyte ang babaeng si Alma at kinuha ito ng kanyang tiyahin para maging tauhan. May 10 paupahan ng tiya Perla niya at ang mister nitong si Mang Delfin. Siya ang pinagkakatiwalaan na mangolekta ng mga bayad sa mga umuupa rito. Ngunit palihim niya rin ginagawa ng masama ang mag-asawang amo. Oh, kumusta ang pangungolekta mo, Alma? Naku, Chong, ganun pa rin ho. Huwag mong sabihin na wala ka na naman na singil ngayon. Meron na po. Ang kaso yung iba, nakikiusap na sa susunod na lang daw magbibigay. Hindi pwede ang ganyan. Ilang buwan na nila akong pinapakiusapan ah. Nga pala, si Faustina ba nagbayad na ng kuryente? Ang totoo niyan, siya po talagang sakit sa ulo ko. Ang hirap niyang singilin, Chang. Ang kapal naman ng mukha niya. Hindi na nga siya nakabayad nung nakaraan. Tapos ngayon wala pa rin. Inuubos ng babaeng yun ang pasensya ko. Humanda siya dahil puputulan ko sila ng kuryente ngayon. Kumalma ka na muna, Perla. Bigyan mo pa siya ng kahit 1 linggong palugit. Ang balita ko kasi, halos kapapanganak lang noon. Kawawa naman ang anak nila kung aalisan mo sila ng kuryente. Pero Delphine, sumosobra na ang babaeng yon. Namimihasa na siya sa palaging paghingi ng palugit. Inabunuhan ko na nga yung kuryente niya eh. Dahil sa lahat ng nakasubmitter, siya ang hindi nakakabayad. At kailangan din natin ng pera, di ba? Alam mo naman na pinapagamot niyang kidney mo. Hindi na nakapagpigil si Aling Perla sa pagputol ng kuryente sa isa niyang tenant. Wala kasi itong kaalam-alam na nagbayad na ito nung nakaraan pa. Nang dahil naman sa kasinungalingan at panloloko ni Alma, magkakaroon ng matinding hidwaan ng may-ari at si Faustina. Samantala, habang kumakain ng mag-asawang nangungupahan, nagulat ang mga ito nang biglang mamatay ang kanilang ilaw. Oh, ano nangyari? Mukhang nag-brown out yata. Nagbayad ka na ba ng kuryente natin? Mukhang tayo lang ang walang ilaw oh. Nagbayad na ako nung nakaraan, di ba? Tapos kanina, naningil pa si Alma sa kulang natin sa kuryente. Pero bakit ganito? Sapat naman yung binigay kong pambayad sa'yo ah. Ang sabi ni Alma sa akin, nagdagdag singil daw sa kuryente yung may-ari nung nakaraan pa. Alam mo sa tingin ko, dinadaya na lang tayo ng mga yan eh. Wala man lang silang pasabi na biglang magtataas ng singil. Simeon, nagigipit na tayo dahil sa mga bayarin natin. Sana makasahod ka na ngayong darating na linggo. Oo, ako nang bahala sa mga yan. Alagaan mo lang yung mga anak natin na maayos. Kapag hindi pa rin nagkaroon ng ilaw mamaya, pupuntahan ko na si Aling Perla. Dapat lang. Saka hindi na tama yung ginagawa nila sa atin. Palagi na lang nagtataas ng singil. Kaya paano tayo makakabayad ng buo? Tapos nilalagyan pa nila ng interes. Labis ang pagkadismaya ni Simeon. Pinagpatuloy na lang nila ang pagkain nila. Lumipas ang ilang oras, hindi pa rin sila nagkakaroon ng kuryente. Gusto sanang puntahan ni Faustina ang may-ari ng paupahan, ngunit nagkataon naman na nilalagnat ang kanilang anak. Kaya nagpasya na lamang ito na ipagpabukas na ang pagpunta ron. Kinabukasan,
Nagising silang mag-asawa sa malakas na pagkatok ni Aling Perla. Hoy, Faustina! Buksan mo itong pintuan! Aling Perla, magdahan-dahan naman po sana kayo sa pagkatok. Nagugulat kasi ang anak ko eh. Wala akong pakialam. Ibigay mo na sa akin ang bayad mo sa 2 buwan sa bahay at kuryente. Ho? Pero nakapagbayad na ako sa kuryente nung nakaraang linggo pa. Tapos humingi pa sa akin si Alma ng 500 na kulang ko daw. Huwag mo akong pinaglololoko. Walang binibigay sa akin si Alma na bayad mo. Nagsasabi po ako ng totoo, Aling Perla. Kung gusto niyo, tanungin pa natin siya ngayon. Nagsasabi ng totoo ang asawa ko, kaya huwag niyo siyang sigawan at ipahiya sa mga kapitbahay. Sinasabi niyo ba na sinungaling ang pamangkin ko? Baka naman ginagawa niyo lang ito para hindi makapagbayad sa akin. Huwag niyo kami pinaparatangan. Sa totoo lang sumusobra na kayo eh. Paano kami makakabayad ng buo sa inyo kung sa tuwing magbabayad kami, nagtataas kayo ng singil, tapos nilalagyan niyo pa ng interes? Ha? Anong pinagsasasabi mo? Hindi ako naglalagay ng tubo sa mga bayarin niyo sa akin. Kung ganun, bakit palagi may dagdag ang mga binabayad namin sa inyo? Alam niyo mas mainam pa, si Alma na lang ang tanungin niyo tungkol dito. Tigilan niyo nga ako mag-asawa ha? Hindi niyo ako mapapapaniwala sa mga kasinungalingan niyo. Magbabayad ba kayo ngayon o aabot pa tayo sa barangay? Pero, Aling Perla, magkano na lang ho ang natitira sa amin ngayon eh? Pambili na lang po sana ito ng gatas ng anak namin. Huwag niyo na akong dramahan, pwede ba? Magbigay na lang kayo ngayon sa akin. At sa darating na linggo naman, bayaran niyo ang 2 buwan na utang niyo sa bahay. Opo, Aling Perla. Walang nagawa si Faustina kundi magpakumbaba na lamang. Ngunit ang asawa nito ay patuloy na naghihimutok sa galit. Subalit wala rin itong magawa. Samantala, ang mag-asawang may-ari ng paupahan ay kinumpronta ang kanilang pamangkin na pinagkakatiwalaan. Sabihin mo nga, Alma, totoo ba ang sinasabi ng mag-asawang tenant na yon? Nagbayad na raw sila ng kuryente nung nakaraan pa. Naglalagay ka rin daw ng interes sa mga bayarin nila. Nako, sinungaling po mag-asawang yon. Gumagawa lang sila ng dahilan para hindi makapagbayad. Kaya kung ako sa inyo, paalisin nyo na lang sila. Pagkatapos silang bayaran ng 2 buwan na pagkakautang sa bahay. Yan talaga ang gagawin ko. Sakit sila sa ulo. Parang sobra naman yata yan. Kung makapagbayad man sila, dapat hayaan natin na manatili ang mag-asawa ron. Ano ka ba naman, Delphine? Pinaglololoko na nga nila tayo eh. Tapos mabait ka pa rin sa mga yon? Naawa lang ako sa kanila. Dumaan din kasi tayo sa kagipitan eh. Kaya nauunawaan ko ang sitwasyon nila. Wala akong pasensya sa mga sinungaling na tulad nila. Tama lang po ang gagawin niyo tiyang sa mag-asawa na yon para hindi mamihasa. Pag-uudyok pa ni Alma sa kanyang tiyahin at hindi talaga nito inamin ang kanyang pandaraya. Pagkalipas ng 1 linggo, muling bumalik si Aling Perla kasama ang katiwalang pamangkin sa bahay ng mag-asawang tenant. Pagkarating naman ng mga ito roon, nakita nilang natataranta na si Faustina at Simeon dahil sa anak nila nakatatapos lang atakihin ng kumbulsyon. Ngunit ipinagsawalang bahala ito ng may-ari ng paupahan. Nasaan ang bayad niyo sa bahay? Naku, Aling Perla, makikiusap po sana ulit ako sa inyo. May sakit po ang anak namin at kailangan niyang maisugod sa ospital. Baka pwede po na sa susunod na linggo na lang kami magbayad. Tumigil ka na, Faustina. Nauubos na talaga ang pasensya ko sa'yo. Ano, magbabayad ka ba o magpapatawag na ako ng pulis para ipahuli na kayo? Magbayad na kasi kayo para hindi na tayo umabot doon. Teka, Alma, bakit hindi mo sinabi kay Aling Perla na nagbayad na kami ng ilaw noong nakaraang linggo pa? Saka, aminin mo na rin ang paglalagay mo ng interes sa binabayaran namin ng mga nangungupahan dito. Anong sinasabi mong baliw ka? Huwag mo nga akong gawa ng issue para lang hindi kayo makabayad sa tiyahin ko. Sinungaling ka. Ayaw mong aminin ang pandaraya mo dahil natatakot kang palayasin ni Aling Perla. Tiyang, paalisin mo na yung mga yan dito. Kung ano-ano na lang ang mga sinasabi. Palibhasa, ayaw magbayad. Ano, hindi kayo magbabayad? Inuubos nyo na ang oras ko. Bigay mo na yung pera, Faustina. Nakakahiya na tayo sa mga kapitbahay. Pero, paano yung anak natin? Sige na, didiskarte na lang ako. Akin ang bayad nyo.
Ito na ho. Simulan nyo na mag-impake ngayon dahil palalayasin ko na kayo. Ha? Bakit naman po? Nagbayad naman kami sa inyo Pahirapan kayong singilin kaya umalis na kayo. Marami pang karapat dapat na tenant sa bahay na to, no? Kesa sa inyo. Kaya umalis na kayo para maparentahan na ulit. Mga wala kayong puso. Lalo ka na, Alma. Alam mo kung lalaki ka lang, baka nabigwasan na kita. Subukan mo lang dahil sa kulungan ka mabubulok. May araw ka rin, Alma. Tandaan mo yan. Umalis na nga kayo. Ang dami niyo pa sinasabi. Wala nang nagawa ang mag-asawang tenant kundi lumayas na lamang sa kanilang inuupahang bahay. Pagkaalis nila ron, nagtungo naman sila sa ospital para ipatingin ang kanilang anak. Mataas pa rin kasi ang lagnat nito at muling inatake ng kumbulsyon. Mabilis naman itong inasikaso ng doktor, subalit binawian din ito ng buhay dahil sa sakit na pneumonia. Sa pangyayaring yun, nakaramdam ng matinding galit si Faustina. Sinisisi niya ang kolektor sa pagkamatay ng anak nila ni Simeon. Umiiyak ito habang hinihintay ang release ng bata sa morgue. Maya-maya pa, lumapit sa kanya ang mister at nagpaalam na aalis na muna at babalik din mamaya. Saan ka ba pupunta at nagmamadali ka? Hindi mo ako pwedeng iwan dito dahil baka bumigay na ako. Faustina, kailangan ko maghanap ng matutuluyan natin. Pupunta ako sa kaibigan ko at makikiusap na sa kanya na muna tayo manatili. Ganun ba? O siya, sige. Pero bumalik ka rin agad Oo naman. Hintayin mo lang ako rito habang inaasikaso ang anak natin. Mag-iingat ka, Simeon. Bumubuho sa mga luha ng ginang habang papalayo sa kanya ang mister. Labis na kasi itong napanghihinaan ng loob. Ilang sandali pa, kinuyom nito sa galit ang kanyang mga palad at pinangako sa sarili na gaganti siya kay Alma. Naging malalim na ang pagkasuklam niya rito dahilan para makaisip siya ng masama. Samantala, 2 oras ang nakalipas bago makabalik ng ospital si Simeon. At may magandang balita sa kanyang misis. Sinabi nito na maaari na silang manirahan sa bahay ng kaibigan niya at naging maayos naman ang pagtanggap sa kanila roon. Labis namang natuwa si Faustina dahil maibuburol nila ang anak sa maayos na lugar. Nang mailabas naman ang bata, sa karton na lamang nila ito nilagay. 1 araw lang ang naging lamay ng kanilang supling at inilibing din agad ito. Nang matapos yun, sinubukan ng babae na aliwin ang sarili nito. Naglinis siya sa tahanan ng kanilang pansamantalang tinitirhan. At hindi sinasadya na mabuksan niya ang silid ng matandang ina ng lalaking tumulong sa kanilang mag-asawa. Nakita niya sa silid nito ang mga kagamitan sa pangungulam. Anong ginagawa mo rito? Wala ho. Kung ganon, umalis ka na sa kwarto ko. Sandali lang po. Bakit? May kailangan ka ba? Ang mga gamit po na yan, para po yan sa pangungulam, di ba? Bakit mo naman naitanong? Lola, may kakayahan po ba kayong magpataw ng sumpa sa tao? Isa kong mangkukulam noon. Pero ngayon itatapon ko na mga ito. Gusto ko nang talikuran ang kakayahan ko. Huwag po muna. Nakikiusap ako. Tulungan niyo po ako makaganti sa taong naging dahilan ng pagkamatay ng anak ko. Gusto ko siya magdusa sa sakit. Pero hindi biro ang pagpataw ng sumpa sa iba. Pag-isipan mo ang gagawin mo. Desidido na po ako nagawa ng masama ang babaeng yun. Lola, tulungan niyo naman ako. Ang karunungan ko sa pangungulam ay hindi ko ginagamit sa kasamaan. Pero nagpapataw ako ng sumpa sa mga taong gumagawa ng mali sa kapwa. Kaya sige, sabihin mo sa akin, ano ba ang ginawa sa'yo ng taong sinasabi mo? Sobrang sakit po ng pagkawala ng anak ko. At buhay pa sana siya ngayon kung hindi lang kami niloko ng kolektor na yon. Gusto kong gumapang siya sa sakit. Kawawa ka naman pala. Pati na ang inosente mong anak. O sige,
tutulungan kita. Pero magagawa ko lang ang pangungulam kung makakakuha ka ng kahit isang hibla ng buhok niya. Kaya mo bang gawin ang unang hakbang? Lahat po gagawin ko. Makaganti lang ako sa kanya. Nagngingit-ngit sa galit si Faustina. Kaya naman gumawa ito ng paraan kung paano makakakuha ng hibla ng buhok ni Alma. Nagtungo siya sa dati nilang tinitirhan at nang makita niya roon ang mandarayang si Alma, agad niya itong inatake. Wisit kang babae ka! Ano bang problema mo? Nagtatanong ka pa? Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang anak ko. Humanda ka dahil pahihirapan kita. Ano ba? Nababaliw ka na talaga. Anong kinalaman ko sa pagkamatay ng anak mo? Kung inamin mo lang ang panlulokong ginawa mo sa amin, hindi kami palalayasin ni Aling Perla. Naagapan din sana ang buhay ng anak ko. Ang kapal naman ng mukha mong isisi sa akin ang mga yan. Wala akong alam sa mga pinaparatang mo. Matuto kasi kayo magbayad para hindi kayo napapalayas sa tinitiran nyo. Sira ulo ka pala eh. Hindi kami mapapalayas kung binibigay mo lang sana kay Aling Perla yung binabayad namin sa'yo. Humanda ka dahil magdurusa ka sa matinding sakit. Direktang nakatingin si Faustina kay Alma at pinakita niya rito ang kanyang labis na pagkasuklam. Nanindig naman ang balahibo nito dahil nakaramdam siya ng panlalamig ng sandaling yun. Ngunit nang umalis na sa harapan niya ang babaeng galit na galit ay pinagsawalang bahala niya na lamang ang sinabi nito sa kanya. Subalit lingid sa kanyang kaalaman ang masamang ganti nito. Isang araw lang ang lumipas, nakaramdam na siya ng matinding pananakit ng sikmura. Napansin naman agad ng mag-asawang Aling Perla at Mang Delphine ang pabalik-balik niya sa banyo. Ano ba nangyayari sa'yo, Alma? Kanina ka pa yata hindi mapakali. Bigla po kasing sumakit ang tiyan ko. Hindi ko nga alam kung bakit eh. Ano ba ang mga kinain mo? Lugaw lang po sa kabilang kanto. Inuman mo na lang yan ng gamot dahil kailangan mo mangolekta ngayon ng bayad. Opo, Chang. Mabilis na nagtungo si Alma sa butika para bumili ng gamot dahil inaakala nito na simpleng sakit lamang ang nararamdaman niya. Ngunit nagdaan na ang isang linggo, tinubuan naman siya ng rasya sa katawan at nasundan ito ng matinding pananakit ng kanyang ulo. Subalit binaliwala niya pa rin ito. Inisip niya na dahil lang yun sa pagkakaroon niya ng trangkaso. Kaya naman pinagpatuloy niya pa rin ang trabaho at maling ginagawa. Ang ibang tenant ng kanyang mga amo ay patuloy niya pa rin ginugulangan. Hinihingan niya ang lahat ng dagdag singil sa bahay at kuryente, pati na rin sa tubig. Kahit na hindi naman ito inuutos ng mag-asawang may-ari sa kanya. Subalit nagreklamo naman ang isa sa mga umuupa. Bakit naman bigla yata ang pagtaas ng lahat at sabay-sabay pa? Aba, kung nagrereklamo ka, ngayon pa lang umalis ka na. Hindi naman yata tama ito. Kailangan ko makausap ang may-ari ng bahay. Abala sila ngayon, kaya huwag ka nang pumunta sa kanila. Magbayad ka na lang para makaalis na ako. Ayoko nga. Nagmamatigas ka pa talaga? Baka gusto mong palayasin kita ngayon. Walang pwedeng magreklamo sa inyo rito. Pero pandarayan ang ginagawa nyo sa amin. Inuubos mo ba talaga ang pasensya kung buwisit ka? Magbabayad ka ba o lalayas kayo ng pamilya mo rito? Pananakot pa ni Alma at maya-maya pa, nakaramdam na naman siya ng matinding pananakit ng sikmura. Halos mamilipit na ito sa sakit, kaya naman minabuti nitong umuwi na lamang at sinubukan pa niyang uminom ng gamot. Ngunit hindi nawala ang pangingirot. Bigla na lamang siyang sumuka na may kasamang itim na dugo. Kasabay nun ang pagpapawis niya ng husto. Ilang minuto ang nakalipas, narinig ni Aling Perla ang pagsigaw niya ng malakas. Ano ba nangyayari sa'yo? Nung nakaraang linggo ka pa nagkakaganyan. Hindi ko alam, Chang. Nahihirapan na nga ako sa palaging pananakit ng tiyan ko. Kung magpatingin ka kaya sa doktor para masuri ang nangyayari sa'yo. Sa susunod na linggo na lang po siguro. Kailangan ko kasi magpadala ng pera kay nanay. O siya, ikaw ang bahala. Inuman mo na lang ulit muna yan ng gamot.
Muling binaliwala ni Alma ang kanyang karamdaman dahil nanghihinayang siya sa perang gagastusin sa pagpapatingin sa doktor. Kinakailangan din kasi nito na magpadala ng pera sa inang may sakit. May mga nakababatang kapatid din siyang pinag-aaral, kaya naman ang sinasahod niya ay hindi nagiging sapat. Ito ang dahilan kung bakit niya nagagawang manloko sa iba. Subalit ang kanyang kalagayan ay mas tumindi pa. Nagsisimula na siyang magdeliryo at madalas nakakarinig ng bulong na nagdulot sa kanya ng depresyon at kamalasan sa buhay. Tigilan niyo na ako! Ayoko na! Alma, mukhang hindi na yata bumubuti ang kalagayan mo. Palagi ka nalang sumisigaw na para bang may kaaway ka eh. Chong, ayaw po nila akong tigilan. Sumasakit na po ang tenga ko sa mga bulong nila sa akin. Ano bang pinagsasasabi mo? Saka sino bang gumugulo sa'yo? Marami po sila at hindi nila ako titigilan. Mas mainam pa siguro na umuwi ka na lang muna sa inyo. Hindi ka makakapagtrabaho kung ganyan ka. Pero kailangan ko ng trabaho, Chong. Kung ganon, ayusin mo yung sarili mo. Opo, Chong Delphine. Nang dahil sa takot ni Alma na mawala ng trabaho, sinubukan niyang magpatingin sa doktor. Inaasahan niyang magkakaroon ng magandang resulta sa kasalukuyang lagay niya. Ngunit sinabi sa kanya na maaaring dala lamang ng matinding pagod ang pagdedeliryong nararanasan niya. Medyo gumaan naman ang kanyang loob nang malamang yun lang ang dahilan ng pagkakaroon niya ng hindi maipaliwanag na karamdaman. Pagkatapos niyang magpakonsulta, nagpasya siyang umuwi na agad. Ang kaso, palabas pa lang siya ng ospital nang makasalubong naman nito si Faustina kasama ang asawang magpapatingin din ng sakit. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Dito pa talaga tayo ulit magkikitang dalawa. Tigilan mo nga ako, Faustina. Wala akong panahon makipag-away sa'yo at ayokong sayangin ang oras ko. O baka naman umiiwas ka lang sa akin. Natatakot ka kasi na marinig mo na naman mula sa akin na mandaraya ka talaga. Hoy, Simeon, patigilin mo na nga yung bibig ng asawa mo. Baka maubos na ang pasensya ko dyan at talagang malinti ka na yan sa akin. Hoy, wala kang karapatang utusan ng asawa ko. Kapal talaga ng mukha mo. Itigil mo yung bunganga mo dahil naririndi na ako sa ingay niyan. Pasalamat ka, masama ang pakiramdam ko ngayon. Dahil kung hindi, talagang kinalbo ko na yung buhok mo. Kung ano man ang sakit na nararamdaman mo, kulang pa yan. Humanda ka dahil mas titindi pa ang paghihirap mo hanggang mamatay ka rin. Nababaliw ka na talaga. Hinahangad mong kamatayan ko. Baka mauna ka pa sa akin. Titiyakin ko magdurusa ka, Alma. Faustina, tara na. Huwag ka na makipag-away dyan. Diyos na ang bahala sa kanya. Tumingin ang nakakapanindig balahibo si Faustina kay Alma bago pa man ito tuluyang umalis. Samantala, ang kolektor ay bahagyang nakaramdam ng takot ng sandaling yon. Pagkauwi naman ito sa bahay ng may-ari ng paupahan, nagulantang ito sa kanyang nakita. Sumugod kasi ang mga tenant sa tahanan ni Aling Perla at Mang Delphine. Nagrereklamo ang mga ito dahil sa mataas at dagdag singil sa kanila. Kaya naman galit na galit ang mag-asawa sa kanilang pamangkin. Paano mo ito nagawa sa amin, Alma? Alam mo ba kung ano naging dulot ng pandaraya na ginawa mo sa mga tenant namin? Pinapatawag na ako ng kapitan ng barangay dahil sa mga reklamo nila. Wala ho ako alam sa mga sinasabi nila. Wala pong patunay ang paratang sa akin. Ano palang ginagawa nilang pagrereklamo sa amin? Hindi pa ba sapat ang pagkakaisa ng mga yan para mapatunayan ang kasalanan ginawa mo? Huwag mo nang itanggi pa, Alma. Nakakadismaya ka sa totoo lang. Pinagkatiwalaan ka namin tapos ito lang ang gagawin mo sa amin. Totoo pala talaga ang binibintang sa'yo noon ni Faustina. Patawarin niyo po ako, Chang. Nagawa ko lang naman yun dahil sa matinding pangangailangan ko. Alam niyo naman na may sakit ang aking nanay. Kahit na, hindi pa rin tama ang ginawa mong panluloko sa amin at sa mga tenant. Mas mainam pa na umuwi ka na sa inyo. Chong, wag po. Nakikiusap ako. Bigyan niyo pa ako ng pagkakataon.
Sinira mo ng tiwala namin sa'yo. Kaya hindi na namin kayang makasama ka pa rito. Pangako po, magbabago na ako. Huwag niyo po akong paalisin sa trabaho. Nagsisisi na talaga ako sa ginawa ko, Tiyang Perla. Nakikiusap ako. Nagawang lumuhod ni Alma sa harapan ng kanyang tiyang Perla. Humahagulgol pa ito ng malakas para lamang makumbinsi niya ito na bigyan pa siya ng isa pang pagkakataon. Nang dahil naman sa awa sa kanya ni Mang Delfin, pinakiusapan nito ang misis na pagbigyan pa siya. Kaya naman naging maayos ang hidwaan sa pagitan ng mga ito. Subalit nawala na rin ang buong tiwala ng mag-asawa sa kanilang kolektor. Isang buwan ang nakalipas, nasaksihan nila ang paghihirap ng kanilang pamangkin dahil naging kalabisan na ang karamdaman nito. Kaya naman sinabihan na nila ito na umuwi na lamang at doon na magpagaling sa bayan nito. Mas makabubuti sa iyong manatili ka na muna sa probinsya. Sariwa kasi ang hangin doon at maraming halamang gamot. Alam ko ho yun, Tiyang. Pero magiging pabigat po ako sa nanay ko na may sakit. Baka pwedeng dumito na muna ako hanggang gumaling ako. Pero hindi naman pwede na magiging pasanin ka namin. Matatanda na kami at syempre may mga gastusin din. Bibigyan ka na lang namin ng pamasahe pa uwi sa magulang mo. Pasensya ka na talaga. Nauunawaan ko ho, Tiyang. Kung hindi lang talaga ako nagkasakit, baka may naitabi pa akong pera ngayon. Alam mo, sa tingin ko, may kung anong kababalaghan ang nangyayari sa'yo. Ano pong ibig niyo sabihin? Noon sa lugar ng Tiyong Delfin mo, may kumari siyang tsismosa. At dahil doon, kinulam ito ng taong galit sa kanya. Merong pagkakapareho ang karamdaman mo sa kanya eh. Sinasabi niyo ho ba na maaring kinulam ako? Parang gano'n na nga. Pero sino naman ang taong makakagawa nito sa'yo? Kung kinulaman ako, isang tao lang ang pwedeng gumawa nito sa akin. Napabuntong hininga si Alma ng sandaling yun. Naisip niya na baka kinulam nga siya. At tanging si Faustina lamang ang alam niyang makakagawa ng ganong kasamaan sa kanya. Kaya naman kahit nangihina ang katawan nito, sinubukan niyang hanapin ang babaeng tenant noon ng kanyang tiyahin. Nagtungo siya sa trabaho ng asawa ng babae, ngunit nalaman niya na hindi na ito doon pumapasok. Subalit sinabi naman sa kanya na makakakilala ng lalaki kung saan ito kasalukuyang naninirahan. Nang dahil sa pagiging desperada niya, natuntun din ito ang babaeng si Faustina. Anong ginagawa mo rito? Nasaan ang asawa mo? Nandito ako. Bakit mo ko hinahanap? Umamin kang ang hayop ka. Ikaw ba nagkulam sa akin? Sumagot ka! Paano kung ako nga? Anong gagawin mo? Uubusin ko lang naman ang buhok mong gaga ka! Ang lakas ng loob mong gawan ako ng masama! Nararapat lang sa iyong ginawa ko. Sa ngayon, kabilang mata mo pa lang ang namamaga. Pero hindi magtatagal. Mawawalan ka na rin ng paningin. Malala na talaga ang sapak mo sa utak. Tigilan mo na ang pagpapahirap sa akin dahil nauubos na talaga ang pasensya ko sa iyo. Hindi ako hihinto hanggang mamatay ka. Talagang hinahamon mo kung buwisit ka? Hindi na nagawang makapagtimpi ni Alma at sinugod na nito ang babae. Ang kanilang pag-aaway ay nagdulot ng matinding sakitan. Nagkaroon ng maraming sugat sa mukha ang kolektor dahil sa matutulis na kuko ng dating tenant ng kanyang tiyahin. Sa pagkakataon naman na yun, humingi na siya ng tulong sa mga pulis. Mabilis namang pinuntahan ng mga ito si Faustina. Pareho naman pala kayo nagkasakitan. Bakit hindi na lang kayo humingi ng tawad sa isa't isa? Ayoko, dahil gusto ko managot ang babae nga sa ginawang pagkulam sa akin. Ma'am, hindi po natin siya pwedeng kasuhan dahil lang sa sinasabi niyong kinulam ka niya. Hindi naman po tinatanggap sa korte ang ganyang paratang eh. Ang tibay na mukha mo, Alma. Ikaw na nga itong unang nanugod at nanakit sa akin. Nagawa mo pang tumawag ng mga pulis. Kung may dapat mang kasuhan dito, ikaw yun at hindi ako. Magkasundo na lang po kayo para nang sa ganon. Hindi na tayo makaabala pa sa iba. Pero inamin ng babaeng yan ang ginawa niyang pangungulam sa akin.
Hindi pa ba sapat yun para managot siya? Pasensya na, ma'am. Pero hindi talaga natin siya pwedeng kasuhan dahil lang sa pangungulam niya sa inyo. Kung kakasuhan niyo po siya, may karapatan din po siya magkaso sa inyo dahil nasaktan din po siya eh. Tapos kayo pa palang unang nanugod sa kanya. Natahimik ang kolektor sa sinabi na yon sa kanya ng police officer. Nawala nito ng pag-asa na managot ang babae sa ginawa nito sa kanya. Ang pangyayari naman na yon ay nagpalalim pa ng galit ni Faustina sa kolektor. Kahit kailan, hindi niya na ito mapapatawad pa. Samantala, ang karamdaman na dinaranas ni Alma ay naging sukdula na. Nawalan na ng lakas ang katawan niya at nagkaroon na rin siya ng impeksyon sa baga. Nang dahil sa pangungulam sa kanya, pinapahina nito ang kanyang resistensya na nagiging dahilan naman para magkaroon ng mas komplikadong kondisyon. Nauubos na rin ang buhok niya at ang mga balat ay nagkabitak-bitak na. Sa kalagayan niyang yun, dinala na siya ni Aling Perla sa ospital dahil sa labis na awa nito sa kanya. Muli siyang sinuri ng mga doktor, ngunit bigo ang mga ito na malaman ang pinagmula ng kanyang sakit. Sa tingin ko, malabo nang magamot ka nila rito. Kaya magagawa mo na lang talaga. Humingi ka ng tawad sa taong nagawan mo ng masama. Wala naman akong ginawang kasalanan sa babaeng baliw na yon. Kaya hindi ako hihingi ng tawad sa kanya. Kahit na maaari mo ito ikamatay. Alma, nandito ko dahil naaawa ako sa iyo. Pero kung hindi mo gagawin ang paghingi ng tawad, bahala ka na sa buhay mo. Ito na ang huling beses na tutulungan kita. Labis na nalungkot si Alma sa sinabing yon ng kanyang tiyahin. Kaya naman naisip nito ang kanyang kalagayan. Kapag namatay siya, paano na ang kanyang inang may sakit? Wala na itong maaasahan bukod sa kanya. Kaya naman kinabukasan, nakiusap siya sa kanyang tiyahin na samahan sa bahay ng mag-asawang tenant nito noon. Maglalakas loob na siyang humingi ng tawad kay Faustina. Oh, ano na naman ang ginagawa mo ritong mandaraya ka? Faustina, nakikiusap ako. Hayaan mo nang humingi ng tawad sa iyo si Alma. Noon nagmamakaawa ako sa inyo na huwag kaming palayasin. Pero anong ginawa niyo? Hinamak at pinagtabuyan niyo kami. Tapos ngayon, hihingin niyo sa akin na magpatawad ako? Bakit ko gagawin yon? Faustina, nagmamakaawa ako. Patawarin mo na ako. Inaamin ko na ang kasalanan na ginawa ko sa iyo. Nagsisisi na rin ako sa mga ginawa ko sa inyo. Kung gusto mo, lumuhod pa ako. Kahit na anong gawin mo, hindi na kita mapapatawad. Kaya umalis na kayo rito. Pasigaw na pagkakasabi ni Faustina at pinakita nito sa magtiyahin ang kanyang galit na mukha. Sukdula na kasi ang pagkasuklam niya kay Alma. Ngunit pinakiusapan siya ng kanyang asawang si Simeon na itigil na ang pananakit sa iba. Sinabi nito sa kanya na kahit kailan, hindi sila magiging masaya kung may masamang ginagawa sa kapwa. Gusto na ng mister niyang magpakalayo na lamang sila at muling makapag-umpisa. Sa labis na pagmamakaawa ng lalaki sa misis at kay Lola Leona, nakiusap na ang kanyang may bahay sa matanda na tapusin na ang pagpapahirap sa mandaraya. Pagkatapos noon, nagpasya na silang magtungo sa probinsya para roon na manirahan. Nagdaan ang ilang linggo, unti-unti nang bumuti ang kalagayan ng dating mandarayang kolektor. Mukhang maayos ka na yata ngayon, Alma. Nawala ng ibang pamamaga sa ibang parte ng katawan mo. Oo nga po, Chong eh. Hindi ko alam kung bakit bigla nilang bumuti ang lagay ko. Baka naman pinatawad ka na ni Faustina. Ang sabi kasi ng iba, kusang mawawala ang karamdaman ng taong kinulam kapag pinatawad na ito ng mismong may gawa nito. Pero ang sabi ni Faustina, hindi niya ako mapapatawad. Naging palaisipan kay Alma ang unti-unti niyang paggaling. Dahil nang huli niyang makausap ang babaeng nagpakulam sa kanya,
mababaka sa mukha nito ang matinding galit. Pagkalipas pa ng 1 buwan, tuluyan nang naghilom ang mga sugat niya sa katawan at nawala na rin ang karamdaman. Hindi pa man siya lubusang napapatawad ni Faustina, minabuti na ng ginang na bawiin ang sumpa sa kanya para makapamuhay na rin ito ng tahimik at maayos. Ang paggawa ng kasamaan sa iba ay magdudulot ng matinding problema na magbibigay sa atin ng matinding sakit at pagdurusa. Kaya naman palagi nating iisipin na gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Wakas!